Lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama. Hello Philippines! Kumusta po tayong lahat? Welcome back dito sa akin channel, ang Tito's Random World Search for Truth Channel. Bali sa video ito, pag-uusapan naman po natin ang balita tungkol sa Davao City. Bali ito yung balawarte ng mga Duterte. Kung matatandaan po natin, noong July 8, sabay-sabay po na nirelieve ang 19 na police station commanders sa Davao City. So ito yung nagulat lahat, kahit siyempre tayo nga nanonood lang ng balita, nagulat tayo Bakit ganun kadami kabigla at sabay-sabay pa na nirelieve? At kahit sino naman siguro mag-iisip na ito ay politika. Pero sa pulis, ang paliwanag naman nila ay natural lang daw ito na parang rigudon sa kanilang mga officers. Pero mayroon po tayong nasagap na balita, mga kaibigan, na noong July 26, ang Davao City Council sa pangunguna ni Konsehal Lona Acosta na nagkaroon po sila ng petition. Itong petition na ito, pirmado ng libo-libong mga Davaoenyo. Parang majority ng Davaoenyos ay nagpirma dito ng isang petition na pinipetition nila na ibalik ang 19 na station commanders na nirelieve. So itong petition na ito ay isinabmit nila doon sa People's Law Enforcement Board. Nandun din sa time na yon yung bago nilang Pro 11 director na si Brigadier General Nicolas Torre III. Actually mga kaibigan, isang kunting kaalaman lang po. Dahil ito si Brigadier General Nicolas Torre III, ito po ay kilala ko, hindi niya ako kilala, pero kilala namin siya kasi alam niyo bakit mga kaibigan. Itong si Sir Nicolas Torre III ay naging director din po siya ng Calbayog City sa Samar, sa lugar namin, na in which mabango siya dun sa amin, kilala, magandang performance niya despite na pinag-iinitan siya ng mga politiko dun sa amin, pinagtutulong-tulungan siya, pero hanga kami sa official na ito dahil nga sa ilang taon namin na nakita siya doon ng kanyang performance, paano niya dinil ang mga problema doon sa Samar. So naniniwala ako sa kanya. Sabihin naman natin na under siya sa administration ni PBBM, pero naniniwala ko kay Sir Torre na ito siya ay isang marangal or educated na official ng pulis dahil nga doon sa pagkakilala namin sa kanya sa Samar. Ni Davao City Councilor Luna Acosta, ang chairperson sa Committee on Peace and Public Safety, atol sa regular session sa konseho ang mga dokumento nga pirmado sa libuan ka mga Davaoenyo nga nagpetisyon aron ibalik ang gipang relieve nga 19 ka station commanders sa DCPO. Ang protestang petisyon ng mga dokumento gihatag ni Acosta ngadto sa People's Law Enforcement Board. 1,000 signatures, Your Honor, from different Davaoenyos all over the city, and their petition is to have the 19 station commanders reinstated. So I was wondering if our good regional director has a comment on this. Sir, pwede ba natin ma-reinstate? Mihangyo og executive session sa konseho si Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang direktor sa Pier 11, aron mapresenta sab niya ang iyang giuptan na empirical data aron masayod mahibaluan ang tinuod nga rason. That for me to present that, I will ask for an executive session because it may be it will be best stressed out in executive session, ma'am, as you desire. And I'll explain to them. Apan wala tuguti sa konseho ang hangyo ni Torre nga executive session, apil sa protestang petisyon sa mga Davaoenyo nga mahulipan si Police Colonel Hansel Marantan nga maoy acting director sa DCPO. We will be looking into this protestant petition and we will inform you, sir, about the proceedings in the People's Law Enforcement Board. Thank you, ma'am. Thank you very much, sir. Gisiguro ni Torre nga taga Davao Region ra ang muhulip sa tanang gipangtanggal nga station commanders sa Davao City Police. I will assure you that the people that we designated to replace these 19 station commanders are all, except for one,
are all natives of Davao, and they just came from the other provinces. Acting capacity pa si Marantan kay wala pa siya giaprubahan ni Mayor Sebastian Basti Duterte. Giklaro sa Davao City Council nga wala nila gihukman ang kapasidad ug katakos ni Marantan. Gusto manggod sa konseho na mahatagan sila og katin-awan kung nasunod ba sa PNP leadership ang saktong proseso sa pagpili og hepe sa kapulisan. Pinakaunang higayon nga nahitabo sa Davao City ang dungan nga pagpananggal sa tanang station commander ug ang tulo ka sunod-sunod nga paghulip sa hepe sa DCPO sunod lang sa usa ka adlaw. So, mga kaibigan, di natin alam kung pakikinggan itong petition nila, pero kung iisipin natin, kung pakikinggan ang boses ng mamamayang Pilipino dyan sa Davao, yung mga citizen o mga residente dyan sa Davao, na dinidemand nila ibalik ang 19 na ni-relieve. So, mag-aantay tayo, antabayanan natin. Kasi kung matatandaan natin, nagkaroon nga rin dyan na after nung July 8 na pagka-relieve ng 19 na station commanders, anong July 11, 3 beses din silang nagpalit ng police director dyan sa Davao City na tumagal lang ng ilang oras lang. So, sa history ng PNP, ito yung first in history na nagpalit sila ng ilang oras lang yung director dyan sa Davao City Police. So, mga kabayan, antabayanan po natin ang mga update sa susunod. Salamat po sa inyong panonood sa video na ito at umaasa tayo na manindigan ang PNP dyan sa Davao sa kung ano ang tama at kung ano ang kapakanan para sa mamamayan ang ikakabuti. Hindi yung, alam naman po natin, ang mga pulis at militar ay nanumpa sa konstitusyon ng Pilipinas. Hindi sila, kumbaga, dapat maging loyal doon sa kanilang commander, pero loyal sa dapat sila doon sa konstitusyon ng Pilipinas, dahil yun po ang sinumpaan nilang tungkulin, ang protektahan ang konstitusyon, lalo na ang mamamayang Pilipino. Salamat po sa panonood na ito at God bless us all. God bless the Philippines.